Magandang araw mga kapangyo! Welcome to our vlog. So ngayon, samahan nyo kami ngayong araw na to sa aming paglalakbay. And salamat kay God dahil magandang araw ang binigay sa atin. At maganda rin naman ang hangarin ng aming paggala ngayon. So maghahanap tayo ng mga stray cats dito sa bandang Morong Rizal. Ito ay katabing bayan namin, karatig bayan lang ng Baras Rizal. And samahan nyo kami sa paghahanap. And after nito, pupunta tayo ng DIY sa aming bayan naman para mamili ng aming mga gagamitin sa aming mga racket, sa aming mga sideline para meron kaming patuloy na ipakain sa mga stray cats na to. So eto na, may nakita na kami. Napakasarap sa pakiramdam yung kahit hindi mo sila alaga, kahit medyo mailap sila dahil wala nag-aalaga, tag-aaruga sa kanila, ang mga hayop naman na stray cats and dogs, kadalasan sa kanila, umiiwas talaga sa mga tao kasi hindi sila sanay ng pinepet sila. Nakakaawa, di ba? Usually kasi, ang mga alaga na pusa, malalambing, ibang-iba sa characters ng mga nasa labas. Kaya tayo na ang mag-a-adjust at iintindi sa kanila. Ngayon, may mga tao na hindi mahilig sa pets. Kung kayo hindi mahilig sa pets at mayroong pusang dumaan sa bahay nyo, huwag natin tong sasaktan o bubuhusan ng mga mantika o kumukulong tubig. Marami kami nakikitang ganun. Natitake ng konsensya nyo o ng kalooban yung gawin sa mga hayop yon. In which is, hindi ba't sinabi sa atin ng Diyos na kayong mga anak ko ang mamahala sa mga aking creations na mga hayop? Hindi ba't mga hayop sila? Isa sila sa mga gawa ng ating Panginoon na kailangan din nating ingatan dahil sila wala namang kakayahan gumawa ng pagkain o magtrabaho. Kaya tayo may mga trabaho ang inatasan ng itaas. Kaya sana maging mabait tayo sa kanila. Huwag natin silang sasaktan. Huwag natin silang sisipain. Bugawin nyo na lang. Paalisin nyo na lang sa bahay nyo kung talagang ayaw nyo. Pero ang masasabi ko lang, mas maganda na tayo ay gumawa ng kabutihan. So after nyan, ng aming paghahanap ng mga stray cats, lumipat naman kami sa ibang lugar para maghanap pa ng iba. At dito, namimili rin kami ng mga gamit na materials na gagamitin namin para sa aming racket. So dito sa lugar naman ng Baras Rizal, may mga stray cats pa rin. Hindi naman mawawala mga stray cats kahit saan. Makikita natin sila. So pakainin natin sila at least one time kahit sa isang araw. Kung aalis kayo ng bahay nyo, yung mahihilig sa pets, salamat sa inyong lahat. Saludo rin ako sa inyo dahil meron din kayong mabubuting mga puso. Hindi ko naman sinasabi na ang hindi mahilig sa stray cats hindi mabuti ang puso. May mga katangian din sila na mabuti naman ang kalooban. Pero kung sa mga hayop, wag na lang natin tong intindihin o wag natin sasaktan. Kaya mga kapangyo, wala namang taong perfecto. Hindi naman tayo yung nag-uutos na o nagdidemand na gawin nating lahat. Hindi namin sinabing gawin nyo, magpakain kayo o obligayin nyo yung sarili nyo. Ang sa akin, or ang sa amin mga kapangyo, kung meron naman tayong mga leftover sa bahay, bakit natin ipagkakait sa mga musmus at mga inosenteng hayop na nasa labas? Busugin natin sila. Kaya madalas sa mga pusa umaakyat sa bahay or kumukuha sa lamesa dahil nagugutom sila. So tara at samahan nyo naman kami mga kapangyo dito sa aming bayan. Ito ay ang Mr. DIY ng Baras Rizal. So ang aming bayan ay syempre hindi naman pahuhuli sa mga umaangat na mga bayan. Meron na kaming Mr. DIY dito sa Baras Rizal. Kaya yung mga katabi naming lugar, kung mas malapit kayo dito na kayo magpunta sa aming bayan. At syempre, susuportahan natin ang ating sariling bayan na ating kinalakihan. Ang mga establishments dito na ating tatangkilikin. Dito ay kasama ko ang aking pamangkin na si Andre, in which is kasama ko rin sa vlog na ito.
Mga kapangyo, lahat ng ating mga binibili or gagamitin, maging sa pagluluto, maging sa mga damit or gamit, palagi natin i-double check ang mga items kung maayos sa mga ito. And mostly, yung mga expiration dates sa mga pagkain, yan ang importante. Lalo na kapag kayang malapit na ma-expire. We need to check them para hindi naman tayo ma-poisoned. Marami na po poison sa food dahil hindi nila chine-check ang mga expiration date. Always vigilant of buying goods, especially food, na ini-intake natin every day. Kaya mga kapangyo, itong paglalakbay namin ngayong araw na to ay dedicated din namin sa mga stray cats dahil ito yung napili naming advocacy na kahit mahirap ang buhay, may mga bagay tayong isasakripisyo sa ating life. Halimbawa, mahilig kang bumili ng mga clothing, shoes, or everything, kailangan mong bawasan yun. Huwag mo naman totally i-deprive or aanuhin mo yung sarili mo, na i-deprive mo na hindi ka bumili ng bagay. Pwede pa rin naman mangyari yun. Ang gagawin mo lang ay bawasan yung mga bisyo mo. Mas okay kung naninigarilyo ka, tanggalin mo. Nagiinom ka, tanggalin mo. Pero kung di mo kaya, edi dahan-dahan lang, di ba? So dito sa Mr. DIY ng Baras Rizal, mababait din ang mga cashier dito. At saka mga lahat ng staff dito is maasikaso rin. Kaya nakakawili rin na pumunta dahil mura rin at affordable. Mukhang cozy yung lugar, mukhang mamahalin, pero kung titignan, pag pumasok ka na tignan mo yung mga labels nila and prices nila, makikita mo na mura lang siya. At hindi talaga kayo manghihinayang bumili ng inyong mga gagamitin. And mga kapangyo, isa pa, sa ating buhay, lahat, may istorya tayong bitbit sa sarili nating life. So ang aming advocacy ay ang mag-feed ng mga stray cats and dogs sa abot ng aming makakaya. Marami na kaming bagay na sinakripisyo sa aming buhay, na mahilig akong mamili ng damit, which is binawasan ko na yun, at mga shoes. So while waiting for our chopper, ang chopper namin sasakyan ay papadating na. So tara at kami inyong samahan habang sakay ng aming chopper. Mas masarap sumakay sa chopper kasi ang hangin ay fresh. Kaya ito mga kapangyo, medyo nagugutom kami. Kaya kami dumaan sa Walk It Now dito sa Baras Rizal. Ito ay isang simple o maliit na karinderya na masasabi mong kagaya at maituturing mong parang Chowking. Dahil sa kanilang mga laureate food na kanilang binebenta at very affordable price. So 48 pesos to 58 pesos may makakain ka na. Marami kang mabibili na pwede mong ipasalubong sa iyong pamilya. At dito quality rin ang lasa. At syempre hindi talaga mawawala ang magpakain ng stray dog. Especially nakabantay siya sa labas ng tindahan. Ano pang hihintayin natin? Kung meron kayong extra money or nanghihinayang kayong ibigay yung kinakain nyo, kahit 1/4 o kalahati, at least mabusog natin yung mga stray dogs sa labas. Hindi naman yun mga agat. Mararamdaman yun naman. Mga agat lang sila kapag sinaktan natin. At dito meron din silang mga uwi or pampasalubong sa mga pamilya natin na naiwan natin sa bahay. Kaya mga kapangyo, lagi natin tatandaan, walang taong perfecto. Pero hanggat maaari, tayo rin ang gumagawa ng ating kapalaran at tayo rin ang gumagawa ng ating destinasyon kung saan tayo dapat pumunta. Kaya ito mga kapangyo, ang aral na napulot namin sa pagmamahal sa mga hayop ay naging advocacy na namin na magpakain ng stray cats and dogs sa abot ng aming makakaya. Kaya sana maging inspirasyon din ang mga bagay nito sa inyo. So sana maging inspirasyon din ang bawat isa sa atin sa pagpapakain ng mga stray cats and dogs na kahit kaunti lang, magbusog tayo ng kaluluwa dahil may mga kaluluwa rin naman ng mga hayop.
Kaya mga kapangyo, ito yung mga alaga namin pusa. Everyday yan pag nadadaan kami. Usually sa gabi, malapit sa simbahan namin, inaalagaan namin sila kasi walang kumakalinga sa kanila. Nag-iiwan rin kami ng tubig sa mga side na pwede nilang ma-reach or maabot. Kaya tignan nyo naman, di ba? Gutom na gutom si Chico. Pinangalan namin siyang Chico kasi malapit sa church. So mga kapangyo, tara na sa aming chopper. Kaya lagi yung tatandaan, always thank God, do good, and believe in yourself. Thanks for watching. Follow for more videos. Shashani. God bless you all. Bye.